We're already higher than Indonesia. We are at 12%, Indonesia 11%, Cambodia 10%, Vietnam 10%, Singapore 9%, Thailand 7%, Laos 7%, Malaysia 6%, Myanmar 5%, Timor-Leste 2.5%. We're already the highest. Ano? Kaya po talagang hirap na hirap po ang consumers po natin. Tapos dadagdagan naman po nila yung ginhawa na sana na nanggagaling sa merchandisers po. Okay lang sana kung taasan nila ang taxes kung hindi naman waldas po sila na alam naman po natin at napakita po natin never-ending story of pangwawaldas pag nanakaw po ng gobyerno, ng mga elected, politicized officials of the government. Ang significance niyan should be compared to our per capita income. Maliit na ho ang income natin kumpara sa Indonesia, Malaysia, Thailand. Maliit na po, pero ang buwis ay mataas pa. Yun ang, we are being stretched from both ends. Yung ibaba, ibinababa, yung mataas, itinataas. So, pag higpit ho ng sinturon, wala na sa baywang. Nasa leeg na ho. Ang sinturon nasa leeg na. At pag ito hinigpitan na hinigpitan, alam nyo na kung anong mangyayari. Okay, sa ekonomiya naman po natin, I think this is a very popular issue now, yung taxes po. Kasi po, ayan, tulad po ng laging ginagawa ng IMF, nagtutulak ng taxes sa mga bansa na nag-i-struggle na nga sa ekonomiya po nila at mga consumers na nag-i-struggle na po sa living conditions po nila. But the IMF, inaabisuhan po ang Philippine government na dagdagan pa ninyo ang mga taxes. At mangutang kayo ng mga mangutang, yan ang ibig sabihin ng IMF. Tapos pag naipit po sa malaking utang, ibibintang naman ng IMF sa Chinese debt daw, death trap daw ng China. But it is always the IMF and the Western banks that are behind the debt traps actually. And we can see here yung entrapment na naman na ina-encourage nila ang Philippine government na mag-agdag ng taxes para makapag-utang na naman sa kanila. And ano bang recommendation nila? The Philippine government can look into excise taxes, in particular, as an option to generate revenues sufficiently and quickly, sabi ng IMF. Ngayon, sa baba, nilagay ko po ang explanation para maging malinaw po sa atin kung ano ang excise taxes at kung sino ang direktang tatamaan. Mga consumers po. Ayun po sa baba, naka-blue, no? Excise taxes apply to services. Ano mga services? Punta ka sa hospital, service yun. Punta ka sa barbershop, service yun. Punta ka sa sinehan, service yun. And to goods manufactured or produced in the Philippines. Yan. Goods manufactured. Delata na sardinas, mga tuna, kantuna, ano bang mga sardinas nga, ang pinakamadalas sa bilhin po ng masang Pilipino, no? Gatas, delata, ano pa ba? So, for domestic sales, consumption, or any other disposition and to things import, lahat na po na kinokonsumo po natin. Kaya po, pumasok naman po ang susunod, yung pinagkakatuwaan po nila, Bongbong Marcos, nila Recto, Arbat Recto, nila Tambaloslos, nandun po sa larawan po sa harap po ninyo. Panukalang batas na magpapataw ng value-added tax sa digital goods, meaning Lazada, Temu, Shopee, at yung iba't mga hindi ko kilalang mga e-trade platforms, no? At services nilagdaan ni President Ferdinand Marcos Jr. Ngayong umaga, kahapon nata to, October 2, the other day,
yung batas po diyan. So, yung ating mga bibili na ngayon by e-commerce ay papatawan ng taxes. And hindi lang po tulad ng ibang bansa kung 5%, 6%, 7, 8% will show you that we have the highest VAT taxes among many countries. Philippine billionaire Aboitiz family wins $226 million airport project. I checked kung ano po ito, construction or ano. It is the upgrading, so construction, maintenance, yung mga paglilinis po, and operation, yung flight operation and so on and so forth. Yan po, privatization na po na naman po yan. At hindi po yan maiba doon sa NAIA. Biglang magsisitaasan po ang mga singil po dyan. So this is a society, this is a country for, of, and by the super oligarchic rich. We also want to stress again when we report these oligarchic acquisitions of what should be public utilities, that is the main problem of our society. Our economy, our political life, our economic life is no longer planned by the government, by the state, but by these oligarchs. Sila na po ang nagpaplano ng buhay po natin. Kaya po tayo ay patungo sa tuloy-tuloy na paghihirap po ang taong bayan at tuloy-tuloy na paglolobo ng kanilang tubo nitong mga oligarchs. That is why we keep stressing and repeating this. Alam po niyo mamaya, tatalakay po natin yung re-interview ng Rappler, si Marites Dangilan Bitog kay dating Executive Secretary, Defense Secretary po ni Fidel V. Ramos at special go-to man ni Fidel V. Ramos na si Jose Almonte. This will be something relevant when we discuss that kasi yun din ang sinasabi ni Jose Almonte na yung oligarchic system natin ang problema, pero yung mga kanyang mga minumungkahi na mga approach ay puro mali-mali at puro pambobola na niloloko niya ang sarili niya at ang bayan pag pinapakinggan po ng bayan niya. And while we're talking about taxes po, yan po ang inuulit po natin na post na po natin. Thank you for the one who created this quote card, quoting from Bu Chanko ng Philippine Star, no? Yung mga disposition po ng taxes po natin, 750 million pesos for each of the 22 deputy speakers ng Kongreso, 100 million for each of the 300 or so congressmen. Yung pawis at hirap natin yan. Dadagdagan na naman nila yung mga taxes na yan. Yung reklamo po ng publiko diyan sa NAIA po ay ngayon po sumasabog na po, ano? Ito si post ni Ray Taolis with Ernesto P. Derecho Jr. reflecting po the reaction of thousands of Filipinos now to the NAIA privatization. At sabi po niya dito, at dahil ginto na ang parking sa NAIA, maluwag na pumasok sa Terminal 3. Maski sa bungad ground floor, madami ng bakante. Dati po, puno ito hanggang taas, maski madaling araw. Sabi ng cashier, yung mga nasa exit daw, inaaway ng mga palabas na sasakyan. Yan po. Yeah, that is privatization. That is the admission of the incompetence and inefficiency of government dahil po sinasabotahe po ang gobyerno. Sinasabotahe po ng oligarkyo. Paano ang pananabotahe? By financing the most corrupt to run for Congress, to run for the Senate. They are the ones who are feeling. Yes, Kaado, go ahead. Hindi pa nabubungkal dyan ay pinagkatiyan daw ng 4 na asawa ni Ramon ang lahat ng possession dyan sa loob ng NAIA, starting with the duty-free. No? So, hindi pa natin alam yung mga maraming kasing concessions dyan eh. So, ano ang redistribution of wealth among the wealthy. Among the cronies and the wives, no? The harem, among the harim.
And may personal na alam ako tungkol po dyan sa mga concessions na tinanggalan po ng concessions at kung saan napunta hindi natin alam. Yung concessions ng mga 2 years na po nakaumang at aprobado na po, biglang binago naman po nitong sila Ramon Ang. Now, kung yung mga militar po na nakikinig po sa atin, nag-tune in po o live or tape program po natin, ito ang mga pag-isip-isipan po ninyo. Hindi naman yung maasahan na ang taong bayan po ang magsusunggab ng mga oligarch, syempre, di ba? Oh. So that is your role in protecting the people if you have any conscience for the nation and the people and the republic. And of course, ito, anak na mukhang the Joker, yung kanyang tawa, kita mo, the Joker. Zobel Sion gets Department of Trade and Industry post. Okay, yung kay Zobel Alfonso Zobel de Ayala, nakita ko na yung aking hinanda, no? CEO of AC Mobility and part of the next generation leaders of the Zobel clan, has been appointed member of the DTI's committee tasked with strengthening foreign investments, no? Alam naman natin po ang problema sa foreign investments na hindi po pumapasok sa Pilipinas. Walang Zobel de Ayala na anak ang makakaayos po niyan. Dahil po hindi nila aayusin yung sobrang taas po ng presyo ng kuryente dahil sila ang nakikinabang po dyan. So, sinong gagaguhin po ninyo? Hindi kami, syempre, dito sa ating samahan na to. No? We know the truth and the facts. No? Another oligarch appointed to position. So, as I said, they're taking over the government directly also, aside from just raking it in from the economy. Sa economy pa rin po, ito po, contributed po ni Gregory or ni Armand, yung ating volunteer slide contributor. No? Cagayan de Oro Mayor seeks state of emergency over water supply. Ayan po, and let me see, Cagayan de Oro Bulk Water Incorporated is the bulk water supplier of Cagayan de Oro. Mukhang privatized din, no? Cagayan de Oro Water District and Metro Pacific Water signed the joint venture agreement for 100 MLD, million liter per day agreement, bulk water supply project. Kobe started supplying an initial 40 million liters per day of bulk treated water within the eastern sector of Cagayan de Oro. What has not been mentioned is that Kobe is getting water from Rio Verde Water Consortium owned by Mr. Jose Alvarez. Anyway, privatization din po yung issue and the inefficiency from the privatization. Yung sa value-added tax na ipapataw po sa digital services, yung mga Lazada sales, Shopee at iba pa. Tuwan-tuwa naman po ang mga retailers po, yung mga tindahan, yung mga 7-Eleven, yung mga kung ano-ano mga vending networks, ano. Yun, sabi po dito ng Department of Finance, look, Philippine Retailers Association President Roberto Claudio recently commended the government on the recent enactment of RA, yung batas na pinag-usapan po natin. Siyempre silang matutuwa dahil po mawawala po ang advantage ng kamurahan po ng e-commerce services and products. But alam po ninyo, hindi lang po yan ang advantage of ordering by e-commerce, no? Yung traffic naman po natin, ako ayaw ko na lumabas para mamili po sa supermarket kung pwede o sa department store, sa malls and so on. Kaya po ako gumagamit ng talagang halos 90% ng binibili kong mga kailangan ko sa bahay ay by e-commerce na po, no? So you have to do a lot more than just praising these laws that are making the consumers suffer more. Ito po kanina dapat sumunod po after our discussion sa VAT on e-trade commerce, no? E-commerce. Ang Pilipinas na po nga ang pinakamataas na sa VAT, ano? And we discussed this already before. I've shown this graph before. We're already higher than Indonesia. We are at 12%, Indonesia 11%, Cambodia 10%, Vietnam 10%, Singapore 9%, Thailand 7%, Laos 7%,
Malaysia 6%, Myanmar 5%, Timor-Leste 2.5%. We're already the highest. Ano? Kaya po talagang hirap na hirap po ang consumers po natin. Tapos dadagdagan naman po nila yung ginhawa na sana na nanggagaling sa merchandisers po. Okay lang sana kung taasan nila ang taxes kung hindi naman waldas po sila na alam naman po natin at napakita po natin never-ending story of pangwawaldas pag nanakaw po ng gobyerno, ng mga elected, politicized officials of the government. Kaadog, yes, go ahead. Ang significance niyan should be compared to our per capita income. Maliit na ho ang income natin kumpara sa Indonesia, Malaysia, Thailand. No? Maliit na po, pero ang buwis ay mataas pa. Yun ang, you know, no? We are being stretched from both ends. Yung ibaba, ibinababa, yung mataas, itinataas. So, pag higpit ho ng sinturon, wala na sa baywang. Nasa leeg na ho. Ang sinturon nasa leeg na. At pag ito hinigpitan na hinigpitan, alam nyo na kung anong mangyayari. Kamento. But anyway, dyan po sa VAT, kita po natin now, Kaado was mentioning the income ng mga bansa po sa paligid po natin. Well, ang Pilipinas po nasa $4,000 plus ang gross GDP per capita po natin, income. Ang Indonesia ay 5,000 plus, mas mataas pa po ang income ng kada Indonesian, pero mas mababa po ang VAT nila. At ang Malaysia na nasa $12,000 per capita GDP income po nila, Malaysia, $12,000 po. Eh kanina binasa ko po, 6% lang po ang taxes po nila, ang VAT taxes nila. So the people, our people, will have to understand how they are being screwed by the system governed by the oligarchs' money and the corrupt politicians natin. Wala na pong duda po dyan sa mga corruption. Napakahirap na po ihiwala yung corrupt at hindi corrupt sa mga politiko po natin. Dahil lahat in the end, except dun talaga sa tumututol sa mga oligarchs, no? Ay hawak po ng mga oligarchs itong mga to.